magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. At salamat sa Panginoon. We're back in the studio. At ngayon may maganda po tayong pag-uusapan at naniniwala po ako na tayo po ipagpapalain ngayon. Pero bago po sa lahat, magandang umaga po sa lahat ng mga nandiyan sa iba't ibang lugar ng bansa pong ito and even outside this country. Luzon, Visayas, Mindanao at yung mga nag-tune in po sa atin dyan po sa iba't ibang panig ng bansa. Now, magandang umaga po sa inyo lahat. At sabi ng iba, lumipas na ang Pasko. Hindi pa ho lumilipas ang Pasko. No? At napakadami pa ho nating dapat sariwain sa mga tinatawag nating Pasko. Ano ba talaga yan? You know? At kung sa inyo man ay lumipas na, so what is next after that? Okay? Yan po ang pinakamaganda maunawaan po natin. Okay? Alright. So again, sa lahat ng mga naka-tune in na ng mga manggagawa ng Panginoon, no? Ay magandang umaga sa inyo lahat. At yun din sa mga hindi pa naka-tune in at nagpaplano pa lamang, habulin nyo na po mga kapatid. Okay? Alright. Bigyan ko po ng pagkakataon ng aking mga kasama rito na makabati po sa inyo. Ito ang huling Wednesday ng Friday ng taong 2024. At dito magsasama-sama po tayo at ako'y naniniwala na sa loob ng isang taon magandang pag-usapan yung biyaya ng Panginoon, no? Kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? Alright, Brother Rudy. Amen, amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tanghali na pala, mga kapatid. At umaga pa rin naman. Umaga pa rin. So magandang tanghali at umaga sa inyong lahat dyan, mga kapatid, sa lahat ng mga nakatutok at nanonood sa atin para sa tanghaling ito. Sabi nga ni Pastor, hindi pa tapos ang Pasko. Katunayan, hindi po natatapos ang Pasko. Amen. At para sa akin, sabi ko nga, ito yung mga panahon na dapat kong sariwain ang mga pagpapala na ginawa ng Panginoon sa akin sa buong taon at sa bawat sandali ng buhay ko. At mas maganda kung ang bawat pamilya ay nagbubulay-bulay din para nang sa ganon ay makita niya kung anong mga pagpapala na ang mga ibinigay at pinagkatiwala na ng Panginoon sa kanya. At syempre sa ating mga tatay, magandang tanghali sa inyo, tutok lamang at yak na may pagpapala po tayong tatanggapin para sa tanghaling ito. At shout out dyan sa Makati Central Family ay makinig at sumubaybay tayo sa mga programa ng ating simbahan. At siguradong may kapupulutang aral ito para sa atin. Merry Christmas uli sa ating lahat. Yeah, Merry Christmas. Good. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat sa mga taga-pagsubaybay po namin North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, a blessed Friday to all of you and a happy long weekend to everyone. Very long weekend, and I believe that this will be a great episode. Our year-ender episode will always be a great blessing sa lahat ng mga tatay. Usapang lalaki na naman tayo. Yes, sir. TBL Fridays, Usapang Lalaki, and I believe that this will always be a big help para sa ating patuloy ng paglago spiritual. Shout out Daniel, Isaac, and to my wife sa inyo, beloved, Ma'am Yang, magandang tanghali sa inyo. Alright, and again, keep tuning in, South Border Fathers. Don't forget to send your pictures sa ating GC. Alright, thank you, thank you. Shout out sa iyo, LG. Gisingin mo na tatay mo. Alright. At gisingin mo na mami mo at saka daddy mo. At huwag ka muna maglalaro na wala silang kapahintulutan. Okay? Alright. At again, sa lahat po na nagsusubaybay, magandang umaga. Meron tayong magandang pag-uusapan ngayon. At alam nyo, sapagkat ito po ay year-ender na program, mga kapatid, pinakamaganda yung ano yung mga dapat nating sariwain. Ano yung mga bagay na dapat nating balikan at para, next week, it's not gonna be 2024. So, it's going to be a new year, kapatid. 2025, okay? At bago na naman ang ating haharapin. Kaya ko sinasabing bago, kung ano man ang inyong naranasan ngayon, pwede nyong i-improve. So, it could be a great encouragement
to you and to your family, especially to the leaders, no? Amen. Kinakailan mo yung mga bagay na dapat tayong isipin, ano? Ang mga kasama ko rito ay mga fathers na. Ako po ay isang father at maliban dyan, alam niyo naman po na ako ay inyong leader, ako po ay inyong pastor. Dapat mahalaga, mga kapatid, kamakailan lamang kahapon yan. Kahapon may kausap ako at habang may kinakausap ako, pinag-uusapan namin hanggang kaninang umaga ang patungkol sa leadership, kung paano magdadala ng mga tao, yung mga bagay na yan. Pero how much more, kapatid, tandaan po natin ang ating napakahalagang relasyon sa ating pamilya. Okay? Yes. Now, meron lamang ko pong babasahin sa Book of Lamentation. Ito po yung palaging pinag-uusapan, mga kapatid, paborito ng napakaraming tao, And the reason why this is their favorite, sapagkat ang sabi raw nila, ito po ay masyadong emotional This is the outpouring of Jeremiah's emotion. Di ba? Pinupour out niya yung kanyang emotion, which is very true, kapatid, na this is happening. In fact, meron sa panahon ngayon na ito ang kanyang nararamdaman. At meron namang mga taong nakalipas na po rito. So, whatever your situation is, whatever your condition, ang isang bagay na dapat natin pasalamatan ay meron tayong Diyos at meron tayong salita ng Diyos. Di po ba? Yan ang pinakamaganda. Amen. Okay? Now, so, kung mapapansin niyo po, ang passage na ito ay nagsimula sa pagpapahayag ni Jeremiah sa kanyang sarili. Na sinasabi niya, tingnan niyo, napakaganda mga kapatid ng passage na ito. Verse number 1, ang sabi niya, I am the man. Di ba? I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. Okay? Now, maliwanag dito, ipinapakita ni Jeremiah, which everybody knows that Jeremiah was a prophet of God, di ba? He was a prophet of God. But listen, sa kanyang talata, sa kanyang pagpapahayag, he was not different from any other man. Sabi niya, I was the man. Di ba? I am the man. Tao pa rin siya, lalaki pa rin siya. Di ba? Yeah. So kung gaano ka naging tao, naging lalaki, ganun din naman sa Jeremiah. Yeah. And the Bible says here, makikita nyo lamang maaaring pagkakaiba, na si Jeremiah ay very particular sa kanyang sarili bilang lalaki. At masasabi natin, sabi ko nga po sa inyo, he is a man. Just like me and just like you, just like all of us being a man. Una, siya tao, siya ay lalaki. Okay? Na ipinapahayag niya. Pero itong pagkakaiba niya, na si Jeremiah, bilang tao, walang pagkakaiba sa atin. Bilang lalaki, walang pagkakaiba sa atin. But in attitude, doon tayo nagkaroon ng pagkakaiba. Di ba? So, yan ang pinakamagandang titignan po natin, mga kapatid. Sa pagdating sa pagkatao, Jeremiah was no greater than us. Because all of us, wala naman sinabing sobrang pagkatao nito. Walang ganon. At yung pagkalalaki niya, hindi rin sobra, lalaki rin siya. Okay? Pero, kapatid, sa kung paano niya i-handle yung pagiging tao niya at pagiging lalaki niya, doon tayo nagkakaiba. You see? So that's why in this case, kapatid, we must learn from him. Okay? What we do not know and what we do not understand and what we did not experience should be a great lesson in a great time of learning para sa atin as we study, as we take a look, as we journey with Jeremiah. Di ba? So dapat meron tayong matututunan. So sabi niya, eto ngayon, I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. You see, the he was referring to God. You see, so siya yung tao na nakakita
ng affliction, yung pananakit, mga kapatid, ng rod. In other words, palo. Siya yung nakaranas, nakakita ng mga pinapalo ng Diyos, ng mga, sabihin natin sa wikang Tagalog, ng mga naunang salita, kinakastigo ng Diyos or kinastigo ng Diyos. You see? So in other words, dyan tayo nagkaroon ng pagkakaiba. Gaano po tayo ka-focus doon sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng iba? Di ba? Yeah. Ang problema po natin, hindi po natin napapansin yon. At hindi lamang sa hindi napapansin, sadyang hindi natin pinapansin kasi ang buhay natin, nabubuhay tayo na parang wala tayong Diyos kahit naniniwala tayo na mayroong Diyos. Di mo ba? So, doon ho nagkakaroon ng problema. Kaya hindi natin makita na yung kastigo ng Diyos, akala natin normal lamang na nangyayari sa atin. Yeah? So, after that, mapapansin nyo, as you continue to study, makikita nyo kung anong klaseng affliction meron si Jeremiah. Okay? Wag na ho natin banggitin isa-isa pa. Pero, kung kayo po ay may Biblia, basahin nyo na lamang po yan, mga kapatid. Hanggang sa makarating po kayo dyan sa verse number 18. Okay? Sa verse number 18, mga kapatid, makikita niyo po, sabi ni Jeremiah, and I said, my strength and my hope is what? Perish from the Lord. That is the end. That is what the affliction brought to Jeremiah. That is where, di ba? That is what, that is where, and that is how the affliction that he have seen, mga kapatid, sabi ni Jeremiah, brought him. Okay? Now, makikita nyo kung saan siya dinala, kung paano siya dinala, kung ano ang naging resulta sa buhay niya. You see, what a great discouragement, mga kapatid, na sasabihin mo na, my hope failed. My hope and my strength, wala na. Nawala na ako ng lakas sa Panginoon. You see, you understand, mga kapatid? I mean, ito yung kung saan siya dinala, kung ano ang nangyari, at paano nangyari afterwards. After the suffering, after the punishment, after the affliction, boy, I'm telling you, parang nai-imagine ko si Jeremiah. Ganyan po ako magbasa ng Bible, parang nai-imagine kong sa ibang pananalita, sa kolokyal na pananalita, luntoy na luntoy talaga siya. Diba? So nakakalungkot man sabihin, mga kapatid, diyan mo makikita si Jeremiah, na si Jeremiah ay talagang ordinaryong tao rin na katulad nyo. Katulad ko. Ordinaryo ring lalaki na katulad mo at katulad ko. Nadi-discourage. Nasasaktan din. Napapagod din. Basta't kung anong meron ka, ganun din si Jeremiah. Kaya lang, yung attitude natin doon sa affliction, doon tayo nagkakaiba. Di ba? Alright. So maliwanag sa verse number 18, yung pagtanggap ni Jeremiah sa resulta ng pagka-experience niya nung affliction. Diba? Now, maraming beses natin sinasabi na si Jeremiah ay isang prophet, weeping prophet. Totoo naman po yun. Kaya nga may lamentation eh. Okay? Now, but here, makikita po natin, mga kapatid, si Jeremiah sa lahat ng naranasan niya, okay, sinabi niya ang kinahantungan ng naranasan niya. Verse number 18. But, in verse number 19, ito na po ang maganda sinasabi ng Biblia. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance, and is humbled in me. Alright? Now, nakita niyo mga kapatid, lumipas din. And now, nandun na po siya sa time of commemorating, remembering. Di ba? You see, so, look at this. He passed it. He passed from, I mean, it came to pass. That's what the Bible says. Maraming beses sinasabi po yan ng Bible na, and it will come to pass. Minsan hindi po tayo naniniwala dyan. Pero makikita po natin dito,
after 18, makikita nyo, nandun na si Jeremiah sa kalagayan, sa situation na he is now just remembering the what? The affliction. Okay? Now, listen. Mahalaga po ito. Kaya binibigyan ko ng pansin, mga kapatid, because just to remember your affliction, it will put you down. You see? It can put you down. Just to remember, yung alalahan mo lang, kung, ngayon kapatid, tingnan mo, sa pamilya ninyo, bilang leader ng tahanan, alalahanin mo lang kung ano nangyari sa pamilya mo, kung anong masama, pangit ha. I'm not talking about here the good things, the good times in your family. Ang sinasabi dito ni Jeremiah is the affliction. And just to remember the afflictions, kapatid, it will bring you down. You see? Mabuti pa yung Rexona won't let you down. Pero ito, kapatid, this will let you down. In fact, sa totoo lang mga kapatid, I don't know kung sinong kausap ko ngayon. I don't know kung sinong nanonood pa ngayon mga kapatid na hindi nagpapakita rito. Pero yung kalagayan ni Jeremiah ngayon, nasa iyo ngayon at maaaring hanggang ngayon, ikaw ngayon ay nagmumukmuk pa rin. Dahilan sa ano? Dahilan sa affliction na naranasan mo. Naranasan na, hindi nararanasan. So ano lamang ngayon? Parang nawalan ka ng pag-asa at pagkatapos naalala mo kung paano. Ang sakit. Yung isipin mo lang kung paano nangyari at bakit dumating yun sa iyo, ang sakit. Nagmumukmuk ka na. Wala ka nang gagawin. Wala ka nang ginagawa. Para bang hindi ka na makausad. Kaya sabi ko sa inyo, as we discuss this life of Jeremiah, kapatid, you can learn. You can get up after this program. Take up your bed. And walk. Yeah? So, i-fix yung lahat ng mga dapat mong i-fix and walk and live the life. Yan ang pinakamaganda dyan. Okay? Now, so makikita natin dito mga kapatid, sabi ni Jeremiah rito, ay, just to remember it, ay mabigat na. Pero dapat po nating maunawaan, it's all about remembering. In other words, you are no longer in this situation. You see, now, ang problema na lamang ngayon, inilalagay mo ngayon, para bang pinalo ka, tapos naman yung pagpapalo, kapatid, pero yung pain ay nandiyan pa. Pero pa kapatid, ay hindi ang ibig sabihin ng pain ay katapusan mo na. You see, sometimes sabi nga, di ba may kasabihan, no pain, no gain. Now, if there is pain, you can gain. Oh, di ba? So, ganun yan eh. Gain from it. Learn from the pain. You see? So, the pain, ay, nandiyan na yan eh. Tapos na yung pagpapalo eh. Yung sakit na lang ang nandiyan dyan. Pero huwag ka na maghintay na tapusin mo yung sakit na mawala bago ka mag-move on. Okay? Alright. So, eto na ngayon. Eto ang pinakamagandang part dito mga kapatid. Tingnan nyo. This is something new. Okay? This I recall. Di ba? While remembering, di ba? While remembering the afflictions that he has experienced in his life. Notice what the Bible says, verse number 21. This I recall to my mind. Therefore have I hope. Kita niyo yung pagbabago? Yung iba na naalaala nila yung kanilang pagdurusa, yung kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng pananalapi, kawalan ng, pangailangan sa buhay. Pag nare-recall nila, nadi-discourage, nawawala ng pag-asa. Si Jeremiah hindi. Kung kailan niya na-recall, sa kanya ngayon, nakita na meron pala siyang pag-asa. Di ba? So sabi ko sa inyo, tao rin siya, lalaki rin siya, nakatulad natin, pero magkaiba tayo sa decision. Yeah. All right. Verse number 22. It is of the what? The Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy
faithfulness. Yun ang matindi rito. Okay? Now, sa gitna, mga kapatid, pag naalala niya, sasabihin ko sa inyo, alaala ng kahapon, ang ibig sabihin nun, wala ka na sa kahapon. Alaala na lamang ng kahapon. Alaala ng pagpapalo, pero wala ka na sa pagpapalo. Alaala ng kapighatian, pero wala ka na sa... Alaala na nga lang, ano ba naman to? Oh, di ba? Saan ka ba naman? Ay, naku, day. Oh, alaala na nga lang. Oh yeah, may nakaraan ka. Oh, ito yung mga sino, isipin mo ngayon, sino ang mga nagpahirap sa isipan mo? Sino ang nagpaiyak sa iyo? Sino ang nagbigay ng, sino ang nagsaksak ng puso mo? Sino? Alright? Now, ngayong araw na ito, kapatid, hindi na nabunot na. Wala ka na doon sa kalagayan na katulad ng dati. Kaya ka lang nandiyan pa ngayon, mali ang nakikita mo. Hindi mo nakikita ang katulad ng nakita ni Jeremiah. Kaya ang nakita ni Jeremiah, ang sabi niya, this I recall to my mind. Nung nirecall niya ang lahat ng iyon, nakita niya, okay, nakaraan nga pala ako doon. Pambira, nakita ko yung kapighatian, nakita ko yung pagpapalo ng Panginoon, pero hindi na ako pinapalo ng Panginoon ngayon. Pero buhay pa rin ako. Therefore, may pag-asa ako, the fact na nalampasan ko yung kapighatian na yun, at ngayon nakatayo ako sa harapan ng Diyos, ay pambihira, may pag-asa ako. Di ba? Bakit? Ang nakita niya ngayon ay hindi na yung affliction. Ang nakita niya ngayon is the greatness of God's faithfulness. Yeah! Yeah! Oh, di ba? Kaya ngayon mga kapatid, ang pinakamaganda ngayon, isipin mo ngayon, sabihin natin, oh, sa wikang banyaga, malas-malas ako sa taong 2024. Hindi man lang ako sunerte, kahit pinag-usapan na natin lahat yan, pero hindi natin pinapansin. You see, sa Sunday night, I'll be preaching on let's learn. Let's learn na. You see, but listen, etong panahon na ito ngayon kapatid, makikita nyo mga kapatid, na wala ka na doon sa dati mong kalagayan. Ang nasa isip na lamang po natin mga kapatid, nagkaroon tayo ng pain. Pero what did you get from the pain? Pinaranas sa iyo ng Panginoon yon. God wants you to learn. Okay? Pero wala ka na doon. Ang tanong ko, bakit nakaupo ka pa rin? Kung pinaupo ka man, yung iba sa inyo, pinilay, pinaupo, pinahiga, talagang nauubos yung strength nyo na parang si Jeremiah. Nauubos yung strength nyo sa Panginoon. Alright. Pero kapatid, tapos na yun eh. Tapos na yun. Diba? Ngayon, hindi mo ba nakikita yung katapatan ng Panginoon na sa kabila ng lahat na nangyari sa iyo sa taon na ito, ngayon ilang araw na naman lang, bagong taon na naman. Ngayon, ang tanong ko ngayon, ano naman ngayon ang masasabi mo? Can you see, just like Jeremiah, the mercies of God, that you might see the faithfulness, the greatness of the faithfulness of God? It's so annoying, kapatid. Minsan nakakadismaya talaga na may mga tao na hindi nila makita ang katapatan ng Panginoon. May mga tao na hindi po talaga makita yung kabutihan ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon. Lumipas na eh. Nakatapos na yun eh. Ngayon, kapatid, ano naman ngayon? From there, okay? Alam mo gagawin mo? Alright, here's the lesson now. Ito na yung magandang gagawin natin. Nakalipas ka na. Remember na. Okay? Sa halip na alalahanin mo, yung sakit, yung mga taong nagbigay ng sakit sa iyo, yung mga taong nagdulot ng kalungkutan sa iyo, yung mga taong sumira sa reputasyon ninyo. Alright? Sa halip, anong magandang isipin mo ngayon? Tumingin ka sa Diyos. God allows you to remember all of your past. Yeah.
But God did not intend it for you to hurt you. Hindi sinadya ng Diyos yan. Hindi pinakita sa iyo yan ng Diyos para masaktan ka. O para pahirapan ka. O lalo ka pang manghina. Ngayon, inalaw ng Diyos yan na maalala mo ang lahat ng past. Remember, you see, what happened to you last January? How about February? March, April, May, June, July, August, September, October, November, and hanggang ngayon, December. Now, we're heading to few days from now, lilipat na po tayo sa bagong taon, 2025 na. Okay? But my question is this. Ano ang nailalagay sa isip mo? Pain pa rin ba? Sama ng loob pa rin ba? Kasi may mga taong humiwalay sa iyo, may mga taong nagsalita laban sa iyo, may mga taong iniwanan ka na, may mga taong nagpahayag na ayoko nang makasama yan si so-and-so. See, listen, eto sasabihin ko sa inyo, at the end of the day, you must keep this in your mind that you are the only person that is responsible to yourself. Amen. Do not put weight on others. They are not responsible for you. You are the only person. You must learn to carry the responsibility for yourself. You see, kapatid, at the end of the day, you will be alone. Di ba? So, huwag kang magmukmuk sapagkat sasabihin, hindi man lang ako in-encourage niya, Hindi man lang ako, naalala ko sa ganun, hindi man lang sa akin nagbigay ng pamasko. Oh, you see that? Kapatid, hindi ho dapat mangyari yun. Ang dapat nating makita ngayon, ang mai-recall mo is, yes, you're not alone. You might be alone as far as friendship is concerned. Kanina, mayroon akong sinisharean kanina. Okay? Sabi ko sa kanya, okay, alam mo ba kung ano mahalaga lang? Number 1, okay, kinakailangan, huwag mong kakalimutan, lang kailangan mo ay tubig, hindi juices or Coke or Pepsi. Okay? Water. You need water every day. When you wake up in the morning, drink water. Before you go to bed at night, you've got to drink water. Water, water, water all the day. Okay? Pangalawa, you need rest. Okay? You need rest. Pangatlo, you need to exercise. Okay? Dito lamang umiikot ang buhay ko Alright? Number 4, you need to eat. Okay? Number 5, you need friends. Friends that will reveal yourself. Friends na hindi sasang-ayon sa gusto mo. Kaya sabi ko nga po sa inyo na nakaraang Wednesday, noong Sunday night, sabi ko sa inyo, kinakailangan pag may bago kang kakilala, pag may kaibigan ka, dapat mababago talaga ang circle ng buhay mo. Dapat it's going up. You see, kapatid, good friends, kailangan yan. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng ngiti, ito yung nagpapataba ng ating puso, ito yung nagpapasaya ng ating puso. Araw-araw kailangan nating ngumiti. Walang pressure. Kasi kung may pressure, kung ang friends mo ang bibigay pa ng pressure, forget it. Okay? Now, pero kapag ka ang friend mo ay magbibigay, magre-reveal ng sarili mo, alright, go for it. Okay? So yan naman kailangan. Just think about it. Now, so i-recall mo yan. Pag kailangan mo yan, but above all, eto na, hindi ka nag-iisa. When it's time na sasabihin mo, iniwanan nila ako, iniwanan ko ng kaibigan ko, ganyan ang kalagayan ko, remember that there is God. Full of mercy. Punong-puno ng mercy, kapatid. At siya ang Diyos na nakakakita ng totoo mong kailangan. You know what? You've got to put your trust in Him. Okay? Don't just remember Him pagka may kailangan ka na o pagka nasa trouble ka na. No. You've got to make Him what? The first of your life. Okay? Now, so pag nakita niyo yan, mga kapatid, then be honest and then harapin mo. Tignan mo ang mercy ng Panginoon. Tignan mo yung katapatan ng Panginoon. So from there,
from there, make another step. Make a step. Gumawa ka na ng step, kapatid. Huwag kang, alam mo na ang lahat ng ito. Tingnan mo si Jeremiah. This I recall. Nung naalala niya na ang lahat ng ito, anong ginawa niya? Therefore, have I hope in God. Ang dating hopeless, mga kapatid, nung naalala niya yung ginawa ng mga nangyari sa kanyang buhay, hindi na niya naalala yung mga taong gumawa sa kanya ng masama, kundi ang nakita niya ngayon, yung katapatan ng Panginoon. Amen. Yun ang pinakamaganda. Therefore, kapatid, sa totoo lang, eto huwag mong kakalimutan, kapag ka patuloy mong inaalaala yung mga taong nakasakit sa iyo, wala ka pa rin pag-asa. Wala ka pa rin pag-asa. Yan ang tatandaan mo. Hanggat hindi ka gumagawa ng isang step at ilalagay mo sa iyong isipan, when you remember your bad days, not your good times, your bad times, okay? When you remember your bad times, think God. Think God. Because when you think God, you will thank God. Amen. Amen. Yeah. Kasi pagka inisip mo, mabuti meron Diyos. Yeah. May mga taong sinadya ka talagang pahirapan. May mga taong sadyang gumagante sa ginagawa mo na akala nila kasi ang ginawa mo masama sa kanila, pero hindi nila nakikita. Tinutulungan mo sila. Pero ginantihan ka nila ng masama kasi ayaw silang sitahin sa masama nilang gawain. Yeah? So ginantihan ka ngayon ng masama. Okay? Alright. So, hindi nila naintindihan ginagawa mo. Ano gagawin mo ngayon? Alright. Remember God. Think God. Isipin mo, eto ngayon, ganun ang ginawa nila sa akin, pero may araw pa rin ako, may oras pa rin ako, nakakakain pa rin ako. My goodness. Nakakapunta pa ako sa isang lugar, I can still drive, I can still do my things, you know, tubig hindi mahal, rest hindi mahal, pag-exercise hindi mahal, pagkain hindi, kakain ako ng mga healthy foods hindi mahal, o pagkakaroon ng kaibigan lalo nang hindi mahal. You see? So you understand that? So kapatid, ito yung katapatan ng Panginoon. Ano ngayon ang iniisip mo? Alright? Balikan mo yung nangyari sa iyo last year or mula January hanggang ngayon. Balikan mo. Alright? Tapos tumigil ka saglit. Tigil lang, saglit. Alright, kung may ginagawa ka, pikit muna saglit. Tanong ko ngayon, habang nakapikit ka, may naalala ka bang ginawa ng Panginoon? Pag wala ka naalala, abay, grabe naman yung isipan mong yan. The fact na buhay ka ngayon, sa kabila ng lahat na nangyari sa iyo, abay, kapatid, dapat mong isipin, mabuti talaga ang Diyos. Pwede mong sabihin sa Panginoon, thank God, He is my God. Thank God that I believe in Him. Kapatid, yan ang mga bagay na dapat po natin bigyan ng pansin ngayon. Sino man ang asawa mo, sino man ang anak mo, salamat sa Panginoon. Buhay pa rin ako ngayon. Eto ngayon, may ginagawa ko ngayon. Maya-maya kakain ako. Maya-maya babalik ako sa bahay ko. Kaya pinakamaganda ngayon, mga kapatid, bumalik ka sa bahay nyo na meron kayong ngiti. Amen. Bakit? Great is the faithfulness of God. Great is my God. Dakila ang katapatan ng Diyos. Inaawit natin yan, pero hanggang awit lamang po tayo. Nakakalimutan natin na napakabuti talaga ng Diyos. Lahat, tingnan nyo, sa ngayon, eto may mga kasama ako rito, maya-maya magsasalita sila ng katapatan. Ano yung katapatan na naisip nyong isang bagay lang na kung hindi ang Diyos naging matapat sa akin, yari ako. Naiisip niyo ba yan? Isa lang kapatid. Isang bagay lang, not many, isa lang, na kung hindi, kung ang Diyos, if God failed me in this case, in this situation, dapat patay na ako ngayon. I'm dead, sleeping in my grave. Yeah. Kung hindi naging tapat ang Diyos, in one situation of my life. See? Kung hindi na Diyos naging matapat, tapos na. Pero kapatid, pag inaalaala ko yon, hindi yung mga taong gumawa at hindi ko na maalala yung
bagamat may pain na nadulot yun, pero ang pumupunta sa akin, yung katapatan ng Diyos. Alam niyo, kung inisip ko lamang mga kapatid, to be honest, bibigyan ko na ng pagkakataon makapagsalita yung kasama ko dito dalawa. Mahaba to eh. Alam niyo, nung 24-25, nakita ko yung kasiyahan ng mga pumunta po doon sa ranch. Nakita ko kung gaano sila kasaya. In fact, ako rin po eh. I got unspeakable joy, full of glory. Yeah, full of glory. It's unspeakable. Every time natitignan ko po yung ginawa ng Panginoon, naiiyak ako. Yeah. Pero kung iisipin ko, kapatid, yung mga tao na hindi naging bahagi, yung mga taong umalis sa panahon ng project, because iniisip nila na sila ang aasahan para matapos yung project. Kapatid, kung yun ang iisipin ko, nananadya, yung mga nagre-retire na sinasadya nila na magtago pag nag-retire kasi ayaw nilang magbigay ng ilang tithes and offering. Sige, kung yun ang iisipin ko, kapatid, magagalit ako eh. Pero kung iisipin ko naman, sasabihin ng Panginoon, anak, kita mo, yung mga taong yun, pinahintulutan kong umalis at mawala sa pananaw mo para makatuon ang iyong pananaw sa akin at sa akin ka lang talaga magdidepend na ako ang tatapos ng building na yan. I can build. Jesus Christ built the church. Ay ano pa ang hindi niya kayang i-build? Kapatid, makita nyo, pwede ako mag-isip sa mga taong, hindi naging kabahagi. Pero on the other hand, pwede ko rin namang isipin na Diyos. Di ba? Pwede ko rin isipin na ang katapatan ng Diyos at hindi yung mga taong, nag-aakalang sila ang makakapagpatapos ng building na to. No, sir. No. Diyos ang ating sandigan. Amen? Diyos ang ating pinaniniwalaan. So, maliit na bagay yan sa Diyos. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, okay, sa panahon na katulad nito, alalahanin niyo man yung sakit, pero alalahanin niyo ang mercy ng Diyos at ang katapatan ng Diyos. Okay? Ngayon, hindi ko alam ngayon kung sino sa mga nandito sa atin ngayon ang nanunood at unti-unti nyo nang inaalaala ngayon. Go back. Just go back. Few years. O kung mababalikan nyo yung January pa, maganda. Pero the more na, eto tatandaan nyo, the more na nakakaranas kayo ng pain, kapatid, the more nakaranas kayo ng pain, the more na yung sinasabi ni Jeremiah yung affliction, kung gaano man kahaba yon, gano'n na kahaba ang resume ng Diyos sa buhay mo. Yeah. Yeah. Bakit? Lahat yun is God's doing, God's hands. Amen. So, resume yan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Yan na yan. Akalain mo, nasa iyo ngayon ang resume ng Diyos. Kaya wala kang hindi patunayan. Alright? So nawa mga kapatid, ay nabigyan po kayo ng pagpapala mula po sa salita ng Diyos sa umaga po ito. Pakinggan lamang po natin kung ano po rin masasabi rin ni Brother Rudy tungkol sa bagay na ito. Amen. Thank you, Pastor. Sa ganda ng sinabi nyo, Pastor, ay hindi may iwasan na salamingin ko rin ang aking sarili kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay ko. Tunay na totoo yung sabi ni Apostol Pablo that I thank God the Lord Jesus for He is enabled me, putting me in the ministry. Ay, napakaganda talaga. Talagang sabi nga, gustong-gusto ko yung talatang yon sapagkat napakabuti ng Panginoon. He counted me faithful. Nilagay niya ako sa gawain ng Panginoon at doon pa lang, sulit na po ako. Sapagkat sabi ko nga, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala ng Panginoon. Pero ang Panginoon ang may gusto, ang Panginoon ang may plano sa buhay ko, kung kaya't narito ko ngayon sa harapan ng marami at sa biyaya ng Panginoon, nai-enjoy ko ang buhay Kristiyano ko. At ang isang bagay na gusto kong pasalamatan sa Panginoon, yung paglagay niya sa akin sa ministry na siya rin namang alam kong malaking factor para sa buhay ng isang Kristiyano na maipakita niya, may practice ng isang Kristiyano ang kanyang
buhay Kristiyano at ang mga bagay-bagay na kanya nang natutunan sa buhay. Sa pamamagitan po ng pag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Sapagkat dito, alam ko na ito'y makakatulong at patuloy na nakakatulong upang mas lalo pang ma-develop yung aking magandang relasyon sa Panginoon. At para mas lalo ko pang mapagtibay yung ang aking pananampalataya at mas lalo pang lumalim ang aking pundasyon sa mga bagay-bagay na ginagawa ko sa gawain ng Panginoon. At tunay na dito masasabi ko na sa gawain ng Panginoon ay makakapaglingkod ako ng mabuti, may pa-practice ko yung mga bagay-bagay na natutunan ko. At maipapakita ko higit sa lahat yung mga pasasalamat ko sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtugong ko sa gawain at sa paglilingkod ko sa Kanya. At dito mga kapatid, isang malaking bagay ito para sa akin upang maipakita ko ang pasasalamat ko sa Panginoon. At sabi nga, hindi ako karapat-dapat, pero ang Panginoon ang naglagay sa akin sa bagay na ito. Maraming tao, sabi nga, dito sa ginamit na talata ni Pastor, na it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Maraming pinanghihinaan na tao, maraming dumaranas ng problema, pagsubok sa buhay. Pero kung lagi natin tatandaan na hindi nagbabago at hindi nagkukulang ang biyaya ng Panginoon, maging ang habag ng Panginoon sa buhay ng tao. So hindi mo kailangan mangamba, hindi ka kailangan malungkot. Kundi kung pangahawakan mo lang ang pangako ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, walang puwang sa puso mo na ikalulungkot mo. Maaaring panghihinaan ka sa una, pero ang pinakamaganda, kalimutan mo kasi nagdaan na yon. Sabi nga, ang bawat bagay na nakalipas na ay isa na lamang alaala. Pero ang pinakamaganda kung paano mo i-realign ang sarili mo sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yun yung pinakamaganda eh. Kasi kung nasa gawain ka ng Panginoon, dapat merong kang kakayanan na i-realign uli ang sarili mo sa Panginoon. Mga kapatid. At yun yung mga bagay na natutunan ko, na kailangan kong ayusin, i-align o realign ko ang aking sarili, magpatuloy sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Though hindi ako perpekto, maaaring makaranas ako ng pagsubok sa buhay, maaaring may temptation, may nagpe-fail ako, pero ang pinakamaganda, fix ang isip ko na hindi ako aalis, aayusin ko, magpapatuloy ako, i-align ko ang sarili ko sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. Kasi dito sa ganang akin, by experience, sabi nga, hindi naman lahat puro katagumpayan. Meron din itinuturo ang Panginoon sa buhay natin na sabi nga, pabor pa rin sa atin. Though hindi mo nakuha yung isang bagay, na experience mo yung isang bagay na hindi pabor sa iyo, pero itinuturuan ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano yung makakabuti para sa iyo. So in that case, lagi kong iniisip na dapat maging positive ako. Magkaroon ako ng kakayanan na kaya kong i-align uli ang sarili ko sa Panginoon. Sapagkat hindi ako perpekto. At panghahawakan ko ang pangako ng Panginoon. At tunay ito, sinabi ng Panginoon eh. Sabi rito, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Mga kapatid, maraming beses akong nagkamali, maraming beses akong sumala. Pero talagang laging bago ang biyaya at ang pagpapala, maging ang awa ng Diyos sa akin. Kaya hindi katakataka man para sa akin, nagdalhin ako sa gawain ng Panginoon. Pero sadyang ito na yung plano eh. Kaya pinasasalamatan ko ang Panginoon. At kung magkakamali man ako, hindi ko man nagawa, hindi ako nakapag-perform na maayos, I see to it na i-align ko uli ang sarili ko sa gawain ng Panginoon. I-align ko ang sarili ko sa Panginoon. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ayon nga dito sa 3 John chapter 1 in verse number 4. Maliwanag sabi, I have no great joy than to hear that my children walk in truth. Yeah. Mga kapatid, totoo eh. Ito na yung kagalakan
nagagalak ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay lumalakad ayon sa katotohanan. Gayon din naman ako sa plano ko sa aking pamilya. Gusto ko rin na nakikita ko ang aking mga anak na lumalakad ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Yan yung gusto ko. That's the At good malaking thing. bagay sa akin yung involvement sa ministry. Bilang tatay, kasi dito ko na i-demonstrate yung aking pananampalataya. Dito ko na ipapakita yung pagiging magandang halimbawa ko sa aking pamilya. Kasi nakikita ng aking mga anak yung ginagawa ko eh. The moment magdesisyon ako ng palayo, mag-relax ako, nakikita nila yan. Pero ang pinakamaganda, inilagay ako ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon dito sa gawain niya. I see to it na talagang gagawin ko ang bagay na ipinagkatiwala niya sa amin. At ipakikita ko sa pamilya ko yung pagiging magandang halimbawa ko bilang Yun. isang tatay nila. Yan, At yan yung challenge ko sa inyo, kapwa ko mga tatay. Matuto at magkaroon tayo ng kakayanan na i-realign natin ang ating sarili sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po. Kasi dito natin mapapakita ang ating pananampalataya, maililid natin na mabuti ang ating pamilya, magkakaroon ng magandang halimbawa, at patuloy nating tatamasahin ang maganda at biyayang ipinagkakaloob lagi ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, Galing. maraming bagay na Amen. ipagpapasalamat natin. Sabi nga, kung tatandaan lang natin ang bawat aral, salamat sa may pastor tayo, salamat may simbahan tayo, ang lahat ng yun dapat napapakinabangan natin. Hindi lamang sa salita, kundi talagang may epekto ito sa buhay natin, may epekto ito sa pamilya natin. Dahil kung hindi, parang dadayain lang natin ang sarili natin. May pastor tayo, hindi naman natin ka-fellowship, malayo loob natin. May simbahan tayo, hindi lang naman tayong involvement sa simbahan natin. Sayang. Inilagay ka na ng Panginoon dyan. Kaya kung ano man ang iyong dinanas, forget it. Sabi nga ni pastor, kalimutan mo yan. Mag-step ka na. Gumawa ka ng step para sa panibagong desisyon na gagawin mo. Mag-involve ka sa gawain ng Panginoon. Patitibayin niyan ang maganda mong relasyon. Palalalimin niyan ang iyong pundasyon. Patatatagin ka niyan. Palalakasin ka niyan. At ang pinakamaganda, mai-enjoy mo ang buhay Kristiyano mo ng totoo. At magtatapos ang taon na ito, sabi nga, sariwain natin yung kabutihan ng Panginoon. Sariwain natin. Walang perpektong tao, pero kung nakapix ang iyong isipan at may mataas kang pagrespeto sa gawain ng Panginoon, bilang pagpapakita mo ng mataas na pagrespeto sa Diyos, hindi mo pababayaan ang pamilya mo na wala sa simbahan. That's right. Hindi mo pababayaan. Kundi, ipupush mo pa sila na magkaroon din ng involvement sa gawain katulad po nating tatay. Kaya sa lahat ng tatay na nawala sa gawain, pwede po kayong bumalik. I-realign po ninyo ang inyong sarili sa gawain ng Panginoon at sa Panginoon. Amen. At kung ikaw man ay wala pa, ito na yung pagkakataon mo. Dahil lilipas ang taon, at least, itong papasok na taon, pag pinasok mo ang gawain ng Panginoon, mas mai-enjoy mo at magandang starting to para sa iyong pamilya. Sir, thank you so much, sir. Alright, that's good. At, God bless sa ating You know, lahat. making a decision. Kita ko sa sinabi po ni Brother Rudy. You know, this is really align dito sa sinasabi ni Jeremiah rito. You know, so it's so important to make a right decision, kapatid, in times of trouble. Sa panahon na katulad nito. Pero ang gusto ko at napakagandang gusto ko makita nyo rito, kapatid, it's already past. Kaya nga sabi ni Jeremiah, remembering, just to remember the past, kapatid. The kind of trouble, you'll never forget the trouble, mga kapatid. There might be in your life right now that you can remember the unforgettable trouble na dumapo sa buhay mo. Hindi mo gaano makalimutan 'yan. Yung mga katulad ba ni Job na natitikman niya na yung ashes, natitikman niya yung sugat na 'yon, pero sa panahon na 'yan, sabi ko nga, tumitigil din eh. Wala nga namang bagyo na inaabot ng 1 linggo eh. Yes. Kasi lumilipas din eh. Dumadaan din yan, mga kapatid. So ang point dito, mga kapatid, ngayong ikaw ay lumipas na, maaaring nandiyan pa yung pain, pero wala na yung bagyo. Wala na yung latigo. Wala na. Ano ngayon ang gagawin mo?
See? Kaya natin pinag-uusapan ito kasi patawid na tayo eh. Amen. Patawid na tayo. Amen. Ang tanong ko ngayon, kapatid, is how well you remember your past. Then how well you manage your remembrance. Di ba? Yeah. So how well you manage it. Yung nakalipas mo. Nandyan sa ulo mo yan. Nandyan sa isipan mo yan. Pero gaano mo ngayon minamanage yan? Di ba? Now, here's the thing. Huwag niyo kakalimutan ito. Pag binasa mo, tuloy-tuloy ito. Sabi ng Biblia, sa verse number 23, they are new every morning. The faithfulness of God. Now, do you understand that God can give you a new morning? Yeah. Di ka na nakuha. Yeah. Okay. Eto yung trouble. Tapos na yung trouble, may pain pa dyan. Pero ikaw ba ay mananatili dyan sa pain at tuloy-tuloy aalalahanin yung mga taong nagdulot sa iyo ng pain, or aalalahanin mo yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, or yung mercy ng Diyos? Alin ang kukunin mo ngayon? O magpapatuloy ka ba doon sa pain na yon? Na samantala, sa oras na ito ngayon, na nakikinig ka ngayon, na meron ka pang pain, Yeah. I'm trying to assure you right now that God can give you tomorrow a new morning. Yes. Yeah. Amen. Not M-O-U-R-N-I-N-G. New morning. M-O-R-N-I-N-G. Morning. Not morning. Okay? So, bibigyan ka ng Diyos ngayon. Yan ang sabi dito, sabi ni Jeremiah. That's the Bible, brethren. That's a good thing, you know. If you believe your Bible and you're reading your Bible, yan ang maganda diyan. You see, you understand how well you remember your past. Di ba? Then ngayon, it's all about remembrance. It's all about, you know, commemoration. Pero tapos na 'yon. May pain ka man ngayon, but you can trust God from that pain. You know? And that God can give you another morning. See? God's faithfulness tomorrow is different from God's faithfulness yesterday. Yeah. So God can give you another morning, another day. See? Ipapakita sa iyo ng Panginoon ang katapatan niya. Bago na naman yung araw mo bukas. Hindi na katulad ng dati. And that's something. Ano sabi ng Biblia? Okay. Maring mag-occur. Maring mayroon kang luha, pain sa gabi. But joy comes in the morning. Amen. Amen. Yeah. That's something, brother. I don't know about you. You try to read your Bible. Yan ang kagandahan pag meron Diyos. Okay? Alright. So anong inaalala mo ngayon na magpipin down sa iyo? Lahat ng alaala mo ngayon na magpipin down sa iyo, alalahanin mo rin ang katapatan ng Diyos na had it not been for the mercies of God, for the faithfulness of God, just in one situation in my life, maring wala na ako ngayon. But the fact that I'm still alive, Amen. I still got a kick, lahat, nakakain pa ako, I'm telling you, great is the faithfulness of God. Okay? God is giving me another day, and I have a new morning. Huh? All right. Okay. Ciao. Alam niyo po mga kapatid, ay busog-lusog na eh. Busog-lusog na tayo mga kapatid sa spiritual na tinanggap po natin. And naalala ko, Pastor Hill, meron kayong preaching niya ng From Morning into Morning na nabanggit dati yan sa pulpit. Yeah. Kung maalala po ninyo. Now, alam niyo mga kapatid, ay just to add it up, lagyan na lang natin ng konting toppings. Alam niyo po, ang pinakamaganda sa atin dito as leaders of the family, as fathers, the very important thing is, ngayon napakinggan natin yung mula sa ating mahal na pastor, testimony sa Rudy. Ito lahat po, applicable sa atin po ito lahat eh. And the best thing that we can do here now is to practice our responsiveness. Our responsibility to be responsive sa itinuturo ng salita ng Diyos at dinideclare ng Diyos na mensahe. Kasi kahit gaano po kaganda yung pinapaliwanag sa atin na ating mahal na pastor, binanggit mo kanina, Sir Rudy, may pastor tayo, hindi ka naman na fellowship, may pastor tayo, may simbahan tayo. Naalala ko na banggit mo last time na makakalimutan ng mga members ang purpose ng simbahan. Ang point, the reason why I'm saying this is because of the reason na
everything will be passive for us if we will not be responsive sa ating pong napakinggan na mensahe ngayon. Tinuro ng ating mahal na pastor ngayon. Pagka hindi po natin binigyan ng pansin po yan and we became hindi tayo, parang ano lang, parang naging normal na lang sa atin lahat. Yung responsiveness natin, everything, sayang po lahat. Pag hindi tayo magiging responsible to be responsive, na pinag-usapan natin sa Rudy Yes, sir. last time na Amen. nung ikaw lang nandito, yung magandang talakayin sa mga fathers. Minsan kasi nasa isip natin, pagod na tayo sa mga ginagawa natin and everything. And that's why, sabi ko nga, the most important part na kung saan dapat tayo maging responsive, not only for us, but even for our family, hindi na natin ang pagtutuunan ng pansin. Kaya dumarating na lang sa point na magsasawa ka na lang sa buhay ko siya, parang paulit-ulit na lang lagi yung buhay mong Kristiyano, ginagawa mo sa simbahan, hanggang sa mawalan ka na ng saya, magdedwell in ka na sa mga negatibong bagay. It's because na-divert lahat ng diablo yung iyong sarili sa mga bagay na hindi mo dapat pinagtuunan ng pansin para ikalalago pa lalo natin bilang leaders of the family and di sa lahat bilang ama ng ating pong tahanan. Kaya nga yung responsiveness mga kapatid, maganda ito yung maganda po itong sinabi po ng ating mahal na pastor about dito po You see, so hindi lamang po naging may ginawang response May ginawa po si Jeremiah sa mga ipinakita sa Amen. kanya ng Panginoon. Yeah. Kaya nga hindi siya nanatili sa isang kalagayan na lugmok siya, hindi siya nanatili sa isang kalagayan na ano na siya, kumbaga stagnant na siya doon, nandoon na siya. Which is kung titingnan natin sa Rudy, yan yung kadalasang nangyayari sa maraming Amen. kanatayan sa loob ng simbahan kung hindi po tayo magiging mapagbantay. Darating lang tayo sa kalagayan na palagi ka na lang nakaupo sa auditorium. Yeah. Yan na, nandiyan ka na lang. Nakaupo ka na sa auditorium at taas na simba, aalis ka na rin and yun nga sinasabi ko carnal tradition na yung nai-implement mo sa pamumuhay mo bilang isang Christian leader na intahanan. It's because of the reason na na-stuck ka na sa mga nakaraang buhay mo. Amen. Hindi mo na ginol to be to progress more at umusad pa. Kaya maganda yung challenge mo sa ating mahal na pastor. Alalahanin mo kung ano ka noong mga nakaraan pa na taon. Alalahanin mo kung anong estado mo bilang isang leader ano ka ba bilang isang leader ng tahanan. Yan. Alam mo, nakatuwa nga po, Pastor Sir Rudy, nung naririnig nating testimony ng Father sa Ramos Tarlac Yes. napakaganda na makikita po Amen. natin talaga na hindi sila nanatili sa kanilang past. Yeah. Kundi Amen. naging sensitive sila sa new morning na binibigay sa kanila, Yeah. sinabi Amen. natin. Kaya ayun, kasama natin sila doon. Ako Amen. natutuwa po doon That's right, amen. doon sa dalawang tatay na bago na nakita natin nakatayo Yeah. doon. Amen. And because nakita ko po kasi sila kung ano sila bago sila punta simbahan Kumbaga, may pahirapan sa pagpunta sa kanila, pagyaya sa kanila simbahan. Opo. But yet, now, nakasama pa sila sa Ramos Tarlac. Amen. Yun na nga lang sabi ko, makita ko tuwing Sunday na nakonekta yung tatay nila, nila Faith, nila Kizea Oo. Swerte family. Makikita ko sa taas na nakonekta, naalala ko, patago-tago, pasulput-sulput lang dati sa virtual yun, nakakausap, nakaka-fellowship right. sa prayer namin. Pero now, ay visible na siya sa loob ng simbahan. Wow. Hindi na siya. Yeah. Actually, hindi ko alam kung nakwento ni Sir Richard kay Pastor Hill. Kainuman niya yun Kasi, alam ko yung kapatid ni Sir Richard, asawa nun. Yun, yung related sila. So, sa madalit sabi, alam din ni Sir Richard kung paano binago yung buhay. Wow. So, kaya ibig sabihin, yung makita ka ng ganun, so may mga hindi nag-stock, hindi sila nagpa-stock Yes. sa Yes. kalagayan nila, sa nakaraan nila. Hindi sila nagpa-stock doon. Bagkus ay pinili nila at nagpasakop sila sa panibagong umaga, panibagong kinabukasan na pinagkakaloob sa kanilang Panginoon na ngayon ini-enjoy nila. Sir Ryan, Wow. andyan din ngayon, Amen. naririnig natin testimony. Marami pa po kayo ng mga fathers na alam natin na may ganyan testimony. Yeah. At para sa mga hindi po nakakaranas ng ganyan testimony, let's look forward na ma-enjoy natin palagi ang new morning na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya maganda yun sabi ng Amen. mahal na pastor natin. Yung morning kaya natin ngayon 2025, yung papasok na morning natin ngayon 2025, parehas pa rin ba ng 2024? Yung umaga natin sa 2025, parehas pa rin ba ng umaga natin ng 2024? Kasi kung paparehas po yan, papasok tayo dun sa spelling ni Pastor Hill na MOURNING. Hindi na po. Ang pangit naman ko, yun yung bagong morning palagi. Tama. Kaya yung sinasabi na, hindi naman pwede na paraging ganun lang. Kundi, pag ang Diyos ay nagbigay ng new every morning,
ang nakikita natin is the greatness of His faithfulness. Kaya nga yan po yung magkasama po dyan. Yung new mornings natin, yan ay palaging kapahayagan ng kadakilaan, ng katapatan ng Diyos sa buhay po natin. At tandaan po natin, kung wala ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin, wala tayong new morning. Kaya yung nagsasabi na ang kinabukasan nila, ang makukuha lang nila, ang kanilang magandang kinabukasan sa kanilang sipag at tiyaga, hindi po totoo yun. Sa Diyos lahat yun. Kahit paano sipag mo tiyaga, mapapagod ka dyan. Pag hindi mo yan, kasi hindi mo kinilala ang Diyos na yan ang kadahilanan ng lahat. Kaya muli, maraming salamat sa Panginoon at pinahintulutan niya tayo na makatanggap muli ng mensahe ng ginto na siya talagang magpapausad sa atin sa year 2025 na hindi tayo magpaparehas ng umaga ng 2024. Yan ang pinaka-importante sila. Thank you po, Pastor. Amen, amen. Alam nyo, just to think about the new morning that God is going to give us, boy, I'm telling you, it's a great assurance, mga kapatid. No? Na binigyan man tayo, pinahintulutan. The fact, sabi ko nga sa inyo, this is already a sign na parang katulad ng preaching ko last Sunday, nagbubuntis si asawa ni Zacarias, si Elizabeth, you see, bagamat hindi naniniwala. Pero ang problema kasi natin, hindi lang tayo maka-handle. We have difficult time on handling the progressive answer to our prayer. You see, may mga progressive mga kapatid na maaaring makikita mo lang yan, hindi tapos. Pero ngayon, nagsisimula, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy naman yung pagsagot ng Panginoon. Parang pagbubuntis, di ba? Kay Elizabeth, ni Elizabeth kay John. Okay, 9 months yun. Oh, araw-araw may nakikita siya. Pero sign na yun na may ginagawa ang Diyos. Okay? Now, ngayon, ang katapatan ng Diyos, nakikita natin ngayon mismo. Ngayon, the fact na buhay ka ngayon, the fact na nakakatayo ka ngayon, the fact na nakakapagsalita ka, nakakita ka, it's a sign of God's faithfulness. Okay? Kasi kung hindi ang Diyos naging matapat, kahit na sa paningin mo lang, bulag ka na ngayon, umalabo na ang paningin mo ngayon. Di ba? Aba, magpasuutan tayo ng sinulid sa karayom. Talagang meron nang hindi makakashoot niyan. Pero salamat sa Panginoon. No? Napakabuti ng Diyos, napakatapat ng Panginoon. In closing mga kapatid, tingnan po natin. Nasaan tayo ngayon? Ano mang kalagayan natin ngayon? God can give us a new morning. Amen. Amen. All right. Dakila ang katapatan ng Diyos. Okay? So, maliban, ito is assurance na pahayag ni Jeremiah, kapatid, sa verse number 25. The Lord is good unto them that wait for Him. Amen. To the soul that seeketh Him. See? So, hintay-hintay ka lang. Kasi ang Diyos ay hindi papayag sa panahon mo. Ikaw ang dapat pumayag sa panahon ng Diyos. That's right. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan yan. Amen. Yung panahon mo, pag sinunod ng Diyos, baka ma-spoiled ka, baka magbago ka. Kasi, yung mga ganun ba? May mga taong hindi nila kayang i-bear yung success. You see, kaya nga ito sinasabi ko mga kapatid, success without righteousness is not success at all. Yeah. You see, kaya ang success dapat nauuna ang righteousness. There's always success in righteousness, but success without righteousness is no success That's right. at all. Amen. Okay? All right. Kami po ay magpapaalam na at salamat sa Panginoon sa inyong pagsubaybay sa year-ender program na ito, mapatid ng The Baptist Lunch. At kung susumot na tayo, ito naman po ang tanong ko sa inyo ngayon, kung isa-sum up natin lahat ng narinig nyo rito, how about it? Amen. How about it? Ano naman ang naidulot sa inyo? Ano naman ang nakita nyo? Sabi ko nga, how will na you remember the good things or the bad things, the bad times of your life, and how will you remember naman the mercies of God in your Amen. life? See, madali lang tayo mag-alaala ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, pero hindi natin alam na doon pala sa pangit na pangyayari sa buhay natin, doon natin makikita yung mercies ng Diyos. Amen. Okay? Alright. So, tayo po yung papaalam na. Huling salita, Brother Rudy. Thank you so much sa lahat ng mga nanood sa atin, mga kapatid, at huwag nating kalilimutan
na napakahalaga po bilang tatay ang pagpapakita ng magandang halimbawa sa ating Yeah. pamilya. Let's see to it na sa pamamagitan ng pag-i-involve natin sa gawain ng Panginoon ay makita ito ng ating pamilya at ma-encourage sila. Napasukin din ang gawain ng Panginoon. At para sa mga nasabi ko na nanghina, mga kapatid, i-realign po ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Thank you so much. God bless po. All right. Jerry. And again, muli po para sa lahat po ng mga fathers, sa manaway sa pagpasok ng 2025 ay patuloy pa tayong dumami na nagpapalakasan sa Panginoon para sa ating pong pamilya at para patuloy po tayong makasuporta sa gawain ng Panginoon at magamit pa ng Panginoon sa ikalalago ng kanyang gawain. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga fathers that are watching. Shout out to the fathers na meron po kami sa mga nag-send na. Marami po na nandiyan dyan. Sila Sir Jorald, Sir EJ, Sir Rod, Sir Mike, si Sir Edwin, Sir Ramon, at maring may mga hindi pa ako nabanggit na fathers na from our area that are watching. Ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magsama-sama po tayo sa ikalalago ng ating pong pamilya. Maraming salamat po. God bless you all. Happy New Year! Yeah, mukhang busy pa yung mga pastors dito ngayon eh. At nag-iikot-ikot pa sila siguro. Alright, anyways, so again, thank you sa pagsubaybay at muli po magsama-sama tayo sa the first Friday ng taong 2025. No? At atin pong subaybayan ang lahat ng mga bagay na ito at ako po naniniwala na pagpapalain po tayo mga kapatid as we continue sa atin pong mga pag-aaral ng salita ng Diyos at pagdadagdag ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. Alright? Amen. Hanggang sa susunod mga kapatid. Amen. At purihin natin ang Panginoon sa natapos na taon na ito ng taong 2025. Napakabuti ng Diyos. Great is God's faithfulness. Amen. It is new every morning. Thank God for giving us a new morning, mga Amen, kapatid. amen. All right. God bless you all. Again, Merry Christmas and see you on Sunday. Amen. I love you all. Shout out, Sir Noel.
Giver of life, did you ask his help with your troubles and strife?